Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-276 na kabanata. Ang pangungumpisal. Ano ang nangyari? Tanong ni Julian habang pinanood si Chris na inilayo ang kanyang cellphone. Ang mga magulang ni Julian ay tumingin din kay Chris. Si Saul ay pinatay ang lahat ng tauhan ko. Mapanglo na wika ni Chris. Gusto niyang patayin si Saul sa pagbabanta nito sa kanya ng ganoon sa cellphone. Ang pamilya ni Julian ay nabigla sa balita. Si Julian ay nagsalita at nagpanik. Di ba nagpadala ka ng 6 na tao upang patayin si Saul? Hindi ba natakot na ninyo siya kasama ang kanyang girlfriend? Paano sila namatay? Ano pa ang sinabi niya? Tumahimik ka, tumitig si Chris sa kanya. Siya ay nasa bad mood at ayaw na niyang dagdagan pa ito ni Julian. Si Julian ay huminto sa pagsasalita ng mapagtanto na si Chris ay nababalisa na. Pasensya na. Naging masyado akong madaldal. Pero may 1,000 beses para mabawian siya. Kapag bumagsak siya sa ating mga kamay, malalaman niya na mas mabuti kung wala na siya. Si Chris ay hindi nakinig dito. Sinabi ni Saul sa tawag na pagbabayarin siya nito. May mga sinabi itong walang kwenta tungkol sa kanyang pamilya, at sa kanyang pera. Maghahanap siya ng paraan na bitag upang masaktan ng lubos si Chris. Ang idea ni Saul ay gumagapang sa kanya upang maghiganti, ang kamao ni Chris ay ikinuyom ng mahigpit sa galit. Nang makuha na ni Chelsea ang fingerprint sa baril mula sa bilya ni Julian. Natagpuan niya ang resulta kagaya ng mga sinabi ni Alex. Nakita nila ang fingerprint ni Alex, Julian, at Saul, sa katawan ng baril. Pero si Julian at Saul lang ang may fingerprint sa gatilyo. Ito ay nagpapakita ng hindi si Alex ang bumaril kay Julian. Pero mula sa mga ipinagtapat ni Alex, inutusan niya si Saul na barilin si Julian. Kaya nakagawa pa rin ito ng kasalanan sa batas. Nagkaroon ng simpatsya si Chelsea kay Alex, at nagalit kina Julian at Chris dahil sa pagiging mayabang at pagkakaroon ng masamang ugali. Pero kahit ano pa ang kanyang personal na nararamdaman, ang kanyang responsibilidad ay ipatupad ang batas. Bumalik siya sa kanyang opisina na may malalim na pag-iisip. Ma'am, nakatanggap kami ng tawag mula kay Saul. Siya ay nasa 903 Middle Street, report ng police officer. Ang kanyang gana ay lumala pagkatapos marinig ang balita. Si Saul ay tumawag sa pulis. Oo, nabigla kami sa report ng pulis, wika ng officer. Sinabi lang ni Saul na siya ay nasa 903 Middle Street, at pagkatapos ay ibinaba na niya. Officer Wood, ano ang plano mo dito? Hindi ko alam sa isip niya. Pero tumingin siya sa officer at sinabi, umalis na tayo ngayon. Oo, sagot ng pulis at sumunod sa kanya palabas ng hall. Si Chelsea ay nagsama ng 4 na police officer at sumakay sa police car. Nagpunta sila sa lokasyon ni Saul. Nang dumating sila, si Chelsea ay nag-aalangan pa rin tungkol sa tawag ni Saul. Nagtataka kung anong klaseng panlilinlang ang naroon. Maingat silang lumapit patungo sa pintuan at nakipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng senyas. Pinangunahan ng isang pulis ang paglapit sa pinto. Ang unang pulis na papasok ay responsable sa pagre-report ng sitwasyon sa kanyang team. Ito ay napakamapanganib na gampanin, lalo na ang suspect ay nasa loob pa rin. Gusto niyang mauna pumasok, pagkatapos sipain ang pintuan pabukas. Itinaas ni Chelsea ang kanang kamay upang pigilan ito at nagbigay ng mabagsik na tingin. Siya ang team leader. Kaya dapat siya ang gumawa ng mapanganib na tungkulin. Tahimik siyang naglakad patungo sa pintuan. Ginamit ang daliri upang bumilang ng 3, kapag natapos na ang bilang, sisipain niya ang pinto. Nang sumignal, ang mga pulis ay nagmadaling pumasok. Mabilis niyang nakita si Saul. Huwag kang kikilos, sigaw niya. Ang ibang mga pulis ay tinutukan din siya ng baril. Pero hindi nagtagal na diskubre nila na hindi sila dapat kabahan. Si Saul ay walang ginawa na panlilinlang o pagsisinungaling sa kanyang tawag. Tahimik itong nakaupo, yakap ang patay na babae sa sahig na puno ng dugo. Ang kwarto ay amoy dugo, na dahilan upang masuka ang isang police officer. Sa wakas ay dumating na kayo. Wika ni Saul habang marahan na tumingin kay Chelsea. Kumikilos ito na parang robot na walang bakas ng emosyon. Ang pakiramdam niya ay blanko, simula nang mamatay ang kanyang girlfriend.
Pinatay mo ang lahat ng taong ito, tanong ni Chelsea. Oo, pinatay ko silang lahat, kalmadong wika ni Saul. Nagpatuloy ito. Isinusuko ko ang aking sarili sa inyo. Inaako ko rin ang pagbaril sa bahay ni Julian ilang oras na ang nakalipas. Si Chris Stedman ay kinontrata ako na patayin ang dalawang security guard pero nabigo ako. Nagalit sila sa akin. Sobrang nagalit ako, kaya binaril ko si Julian. Si Chris Stedman ay ipinadala ang mga taong ito, upang patayin ako at ang aking kasintahan. Si Saul ay walang problema sa pag-amin sa buong istorya sa mga pulis. Wala na siyang pakialam kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Ang kanyang iniisip ay kung paano makapaghiganti kay Chris at Julian para sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Alam niya na haharapin nito ang katakot-takot na parusa, kapag nalaman ng pulis na sila ay umupin ng killer, upang ayusin ang tungkol sa kanilang problema. Si Chelsea at ang 4 na police officer ay nabigla dahil inamin na ni Saul ang krimen ng handa. Hindi na niya binanggit ang pangalan ni Chris at Julian bilang kanyang employer. Sa loob ng 3 taon si Chris ay tinanggap ako upang pumatay ng maraming tao. Masasabi ko sa inyo kung kailan at saan. At kung bakit ang lahat ay pinatay, paliwanag ni Saul. Si Chelsea at mga police officer ay na-confused. Hindi nila inaasahan na ang pamilya ni Chris at miyembro ng mga pamilya Stedman sa Baltimore, ay involved sa masamang mga negosyo. Napagtanto ni Chelsea na si Saul ay sinadyang papuntahin sila dito, upang ibunyag si Chris. Sa bahay ni Julian. Ang security guard na nagngangalang Alex ay tinakot ka ba upang barilin si Julian, tanong ni Chelsea. Hindi ito dahil sa kanya. Binaril ko si Julian sa personal kong dahilan, wika ni Saul. Hindi ito totoo. Sinabi ni Alex na inutusan niya si Saul na barilin si Julian. Pero nang sandaling iyon naramdaman ni Saul na ang kaaway ng kanyang kalaban ay baka kaibigan niya. Kung si Chris at Julian ay kinamumuhiin si Alex ng sobra. Kung ganoon, gusto itong protektahan ni Saul. Si Chelsea ay marahan na tumango, sa nalaman na bagong impormasyon. Dalhin niyo siya, utos ni Chelsea sa mga pulis, sa kanyang likuran. 2 police officer ang lumapit, at 2 naman ay tinutukan siya ng baril. Si Saul ay nakaposas, at hinila ang kanyang paa. Pero biglang umikot ang kanyang mga mata at bumagsak. Tinamaan siya ng 5 beses. Mabilis na lumapit at lumungod si Chelsea upang suriin kung humihinga pa ito. May oras pa tayo, kailangan agad natin siyang dalhin sa ospital. Tumawag sila ng ambulansya. Nang dumating, ipinadala ni Chelsea ang 2 police officer sa ospital. Si Chelsea at ang natirang officer ay nagbalik sa police station. Sinabi ni Chelsea sa 2 pulis mula sa team na mag-report kay Captain Murphy. Si Chelsea ay nagpunta sa detention room kung nasaan si Alex at naghihintay. Nang dumating siya, si Alex ay nakahiga sa maliit na papag. Ang kanyang iniisip lang ay tungkol sa kung ano ang iniisip ni Debbie, kapag hindi siya nakita sa university sa umaga. Ano ang gagawin ko, sa isip niya. Si Alex ay bumangon nang marinig ang bakal na rehas na bumukas. Medyo kalmado ka, wika ni Chelsea habang nakatingin dito. Ang papag ay okay. Pero medyo matigas, malumanay niyang wika. Officer Wood, ano ang maitutulong ko sa iyo? Makakaalis ka na ngayon, wika nito. Talaga. Sobrang saya ni Alex, pero hindi niya malaman kung bakit siya pakakawalan sa loob lamang ng maikling oras. Nahuli na namin si Saul. Umamin na siya na wala kang kinalaman sa barilin, kaya pwede ka nang umalis. Wika nito. Sinabi ni Chelsea na inamin ni Saul ang pagbaril sa kanyang kagustuhan. Ang pagkakadawat ni Alex ay nalinis na. Pwede na akong umalis ngayon. Siya ay pinakawalan, at malaya na. Nagsimula siyang lumakad palabas ng pintuan. Medyo madilim sa loob ng kwarto. Kaya nang dumating siya sa unahan, ang ilaw sa corridor ay ipinakita ang kanyang mukha. At nakita ni Chelsea ang kanyang mukha. Nakita niya na mayroon itong manipis na labi at matangos na ilong. At 2 mata na maitim katulad ng gabi. Ang kanyang mukha ay kalmado at may banayad na ekspresyon. Mukha siyang matangkad at tuwid ang tayo, sa kanyang gray na security uniform. Inisip niya ang nangyari kanina, nang sila ay bumagsak sa interrogation room, at aksidenteng nagkahalikan. Ang kanyang mata ay bahagyang kuminang, at ang mukha ay nag-blush.
Si Alex ay napalunok. Iniisip niya ang tungkol sa kakaibang aksidenteng halik. Sinabi nito, "Pasensya na tungkol sa nangyari kanina. Kailangan munang umalis ngayon," wika ni Chelsea na nakatingin dito. Wala na siyang pagpipilian kundi umalis. Sumunod siya sa likod nito, at nakaramdam ng pait sa puso, habang nakatingin sa likod nito. "Kinuha mo ang una kong halik." Ang mukha nito ay lalong namula. Iniyuko ang ulo at sinubukan alalahanin ang kanilang halikan na lumilipad sa kanyang isipan. Si Captain Murphy ay sobrang saya nang marinig na nahuli si Saul. Siya ay nakahinga ng maluwang, at nagawang matapos ang iniutos ni Chris Stedman, na ibinigay sa kanya ng mabilis. "Pwede ka nang umalis ngayon," wika ni Finn sa police officer. Gusto niyang tawagan si Chris, upang i-report ang magandang balita. Nang ang dalawang police officer ay palabas na ng pintuan. Si Finn ay nakita si Chelsea na may kasamang naglalakad na binata. Ang binata ay si Alex, na gusto ni Chris pabantayan sa kanya. Nagpadala ito ng larawan, upang makilala ito kapag nakita. Ano ang nangyayari, sa isip niya. Mabilis na tinawag ito ni Finn, at pinahinto. Tumayo ito sa kanyang desk at naglakad patungo dito. Ika-277 na kabanata. Ang hustisya. Ano ang nangyayari? Galit na tanong ni Finn kay Chelsea, habang tumayo sa harapan ni Alex. "Ikaw dalihin mo siya pabalik sa selda," utos ni Finn sa dalawang pulis. Handa na sila upang ikulong muli si Alex. Si Chelsea ay pinigilan ang dalawang pulis, at sinabi kay Finn, "Kapitan, napatunayan na si Alex ay inosente, at kailangan natin siyang pakawalan." "Inosente siya, sino nagpatunay? Kailangan mo siyang pabalikin dito," wika ni Finn. Sa pagtatapat ni Saul, naging maingat ito, at hindi sinabi na inutusan siya ni Alex. Isa pa, pangkatotohanan sa fingerprint ni Alex ay wala sa gatilyo ng baril. Matatag na wika ni Chelsea. "Marami kaming ebidensya na nagpapakita ng pagiging inosente ni Alex. Kailangan natin siyang pakawalan." "Hindi pwede. Si Saul ay hindi pa pumupunta dito upang magbigay ng kanyang statement." Si Chelsea ay tumingin sa dalawang police officer na sumama sa kanya upang arestuhin si Saul. Iyon ang sinabi ni Saul. Ang dalawang pulis ay sumang-ayon, si Saul ay inamin ang pamamaril kay Julian, at sinabi na walang kinalaman si Alex. Ang isang pulis ay naroon din sa malapit, at sinabi ng may kahihiyan, "Kapitan, ini-report na namin ito sa iyo, hindi mo ba narinig?" Nang sinabi ng officer na si Saul ay nahuli na. Si Finn ay bahagyang pinakinggan ang ibang mga report. Hindi niya narinig ang lahat ng detalye. Pero tama sila. Ayon sa batas, sa ilalim ng ganoong kalagayan, kailangan pakawalan si Alex. Sa panunood kay Alex na naglalakad palabas ng pintuan ng police station, si Finn ay nakaramdam ng sobrang pagkapahiya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito kay Chris. Si Finn ay tumingin kay Chelsea nang may pagkabigo. Katulad ng ibang pulis, narinig na rin niya ang usap-usapan na si Chelsea ay mula sa napaka-impluwensyang pamilya. At hindi confident na makipagtalo tungkol sa kaso. Nilunok niya ang kanyang galit. Mabilis siyang tumungo sa kanyang opisina at ibinalibag ang pinto. Sumisiklab siya sa galit na umupo sa kanyang bangko, hanggang may narinig siyang katok. "Sino yan?" Walang pasensyang sigaw niya. "Ako," sagot ni Chelsea mula sa pinto. "May kailangan akong itanong sa iyo. Pero masyado itong galit upang makinig. Kailangan kong tumawag at mag-report sa aking superior. Mag-usap na lang tayo mamaya," sigaw nito. "Mabuti," sigaw ni Chelsea mula sa likod ng pintuan. Galit na tumingin si Finn sa kanyang pintuan. Pero sa wakas ay kinuha niya ang cellphone, at inisip kung paano niya i-report ito kay Chris. Pagkatapos ng ilang minuto, nakaisip siya ng magandang sasabihin. Alam niya na magagalit si Chris kapag sinabi niya na hinayaan niya si Alex na lumabas. Wala siyang pagpipilian, kailangan niyang sabihin ito kay Chris, at tumawag na sa kanyang cellphone. Mabilis na sinagot ni Chris ang kanyang cellphone, nang makita niya na tumatawag si Captain Murphy. Umaasa siya na may magandang balita ito. "Anong nangyari?" tanong ni Chris. Ito ay simpleng tanong. Pero nakapagpang-inig ito kay Finn. Kailangan niyang sabihin kay Chris na si Alex ay pinakawalan na. Pero siya ay natatakot na ilabas ito sa kanyang bibig. Ang sinabi na lang niya ay,
Chris, nahuli na namin si Saul. Ang dalawang pulis ay ini-report sa kanya na ang motibo ni Saul ay ibulgar si Chris nang siya ay magpaaresto. Ang masamang mood ni Chris ay medyo bumuti ng bahagya. Magaling. Katulad ni Alex, kailangan nyo siyang ikulong sa lalong madaling panahon. Mas maraming parusa, mas mabuti. Habang mapapanatili mo sila sa kulungan, wala kang dapat na ipag-alala na kahit ano. Akong bahala sa kanila. Sa narinig na pagbigkas sa pangalan ni Alex, mas lalong kinabahan si Finn. Alam niya na kailangan niyang sabihin ang nangyari. Si Finn ay nag-ipon ng lakas ng loob. At sa wakas ay nasabi, Chris, may kakaibang nangyari, ang security guard na nagngangalang Alex ay pinalaya na. Ano ang ibig mong sabihin na siya ay malaya na? Ang boses ni Chris ay mas lalong lumakas na lalong nagpakaba kay Finn ng lubusan. Ang fingerprint ni Alex ay nasa baril. Pero wala sa gatilyo. Ang dalawang fingerprint na natira ay kay Julian at Saul. Pagkatapos maaresto, niliwanag ni Saul na walang kinalaman si Alex sa pagbaril. Siya lang ang kusang gumawa nito, kaya pinakawalan namin si Alex, mabilis na wika ni Finn. E ano ngayon? Malamig na wika ni Chris. Ikaw ang kapitan. Hindi mo ba kayang hawakan ang maliit na problemang ito? Iniisip niya na ito ay simple lang kay Finn, na gamitin ang kanyang pwesto, upang ikulong si Alex, sa police station. Chris, sa pagkakataon ngayon, ito ay kakaiba. Wika ni Finn na may mapait na boses, habang ang pawis ay tumutulo sa noo. Ano ang pagkakaiba? Suspetsang tanong ni Chris. Iniisip niya na si Finn ay sinusubukan lang gumawa ng palusot sa kanya. Ang tao na umaresto kay Alex at Saul ay isang espesyal na kaso. Habang siya ang in charge sa kaso, mahirap para sa akin ang makialam. Inaasar mo ba ako? Hindi makapaniwala na wika ni Chris. Hindi niya naiintindihan kung paano ang ibang police officer ay hindi pwedeng makialam, kasama ang kapitan ng presinto sa trabaho. Chris, pakiusap, hindi mo nauunawaan. Mabilis na wika ni Finn. Ang police officer na ito ay hindi ordinaryong tao. Ito ay si Chelsea Wood. Narinig mo na ang tungkol sa kanyang pamilya. Siya ay officer sa ibang presinto pero inilipat siya dito sa aming presinto. Ang kanyang pamilya ay nag-aalala sa kanyang kapakanan. Ang galit ni Chris ay mabilis na lumamig. Ang Wood family ay maraming impluwensya sa Baltimore. At ang lakas nito ay halos katulad sa kanyang pamilya. Karamihan sa mga miyembro ng pamilya nito ay police official. Siyempre si Finn ay natatakot na lumaban dito. Si Chris ay narinig na si Chelsea. Nag-graduate ito mula sa university ng may mataas na resulta. Pagkatapos noon, nag-volunteer ito bilang police officer. Sinasabi na ang hangarin nito ay maging mabuting pulis para protektahan ang mga tao. Siguro siya ay inspired ng ibang miyembro ng kanyang pamilya. Pwede mo bang gawin na hindi siya ang maging in charge sa kaso, suggest ni Chris. Chris, hindi mo siya kilala. Sa oras na ibinigay muna ang kaso sa kanya, hindi niya ito isusuko sa kalahatian. Pinilit ko siyang subukan na baliwalain ang lahat nang siya ay dumating. Kahit na matanggal ko siya, malamang nababantayan niya pa rin ang progreso. Kapag may nakita siyang kakaiba, siya ay makikialam. Sumumpa sa galit si Chris. Sige, at least nahuli niyo si Saul. Ikulong niyo siya sa selda, at pagkatapos, ako na ang bahala sa iba. Ako na ang aayos ng problema sa nakakaasar na security guard na iyon. Sige, mabilis na tugon ni Finn. Nakahinga siya ng maluwang nang tinapos na ni Chris ang tawag. Biglang may dalawang katok mula sa pinto. Naalala ni Finn na bago siya tumawag kay Chris ay may gustong itanong sa kanya si Chelsea. Ayaw niya itong makita. Kung ordinaryong pulis lang ito, tatapusin na niya ang career nito. Pero hindi niya kayang labanan ang pamilya nito. Pasok sigaw nito. Si Chelsea ay kalmadong naglakad. Anong problema? Magalang niyang tanong, gusto na agad niyang tapusin kaagad upang umalis na ito. Forsado nitong sinabi, Kapitan, gusto kong mag-request na pumunta sa Union Medical College Hospital. Ito ang ospital na pinagdalahan kay Julian. Gusto kong arestuhin si Chris at Julian. Halos masuka si Finn. Ano, gusto mong arestuhin si Chris at Julian? Pagsigaw na ulit nito. Oo, sagot ni Chelsea. Nang inaresto namin si Saul, sinabi nito na inutusan siya ni Chris at Julian na patayin ang dalawang security guard na si Alex at Don.
Sila ay dalawang security guard sa paaralan. Umamin din ito na marami siyang pinatay na tao, para kay Chris, sa loob ng ilang taon. Pagkatapos niyang matanggap ang lunas at bumuti ang kanyang pisikal na kondisyon. Kukuhain namin ang kanyang ibang official statement. Base sa impormasyon, naniniwala ako na si Chris at Julian ay may nagawang seryosong krimen. Kailangan silang maaresto at madala sa batas sa lalong madaling panahon, upang hindi na mabantaan ang ibang mga mamamayan. Ang puso ni Finn ay nanlamig. Ang pagpapakawala kay Alex ay sobra na. Pero kung magagawa ni Chelsea na maaresto si Chris at Julian, ang mga bagay ay lalong sasama. Chelsea, narinig lang natin ang istorya sa panig ni Saul. Hindi pa tayo tiyak tungkol sa mga sitwasyon. Sa palagay ko ay hindi natin pwedeng arestuhin sila sa maliit na impormasyon, wika nito, na sinusubukan pahabain ang oras. Nang magsalita si Saul, yakap niya ang ulo ng kanyang girlfriend. At nagtapat sa lahat ng kanyang krimen. Sa opinion ko, at least 70% sa mga sinasabi ni Saul ay totoo. Dahil si Chris ay nag-hire ng mga mamamatay tao. Ito ay nagpapatunay na siya ay talagang mapanganib na tao. Kapitan, hayaan mo akong mahuli at dalihin si Chris at Julian ng mabilis, wika nito. Sinampal ni Finn ang lamesa nito. Sino ang kapitan dito? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na hindi sumunod sa iyong tungkulin bilang pulis? Umalis ka sa opisina ko, gusto niya itong takutin. Ito ay magbibigay sa kanya ng problema. Kapitan, ang trabaho ng pulis ay tumulong sa mga mahina at parusahan ang mga bayolente. Ang tungkulin ng mga pulis ay pagsilbihan ang mga tao. Ito ay nakatanim na sa aking isipan. Kahit ano pa, hindi ko ito makakalimutan. Nagpatuloy pa ito. Aarestuhin ko sina Chris at Julian. Tumalikod ito at naglakad palabas ng pintuan. Bumalik ka dito ngayon, sigaw nito, pero si Chelsea ay hindi tumigil. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.